Okay guys, for today's video, gagawa tayo ng common wire splices and joints. So, mga materials na kailangan natin, syempre kailangan natin ng plier, combination plier. Kailangan din natin ng long nose plier and yung ating wire stripper. So, ito yung tatlong tools na gagamitin natin. Okay, kailangan din syempre natin ng wire na gagamitin. So, okay, yung wire na gagamitin natin is number 16, solid wire. Okay, simulan natin sa yung pinakamadali. Okay, rat tail or pigtail joint. So, kailangan lang natin ng isang wire na approximately 3 inches. Okay, balatan lang natin ito. Mga half inch sa dulo gamit ang ating wire stripper. Tanggalin lang natin yung wire. Then, lagyan natin ng takip para maganda naman tignan yung ating kabilang wire. Okay, hatiin lang natin sa gitna. Then, gamit yung ating plier, i-twist lang natin hanggang sa dulo. So, gumagamit tayo ng plier, siyempre, halimbawa, live wire yung ating gagamitin. So, meron kasi itong insulator, itong tawag dito insulator. So, material na hindi dinadaluyan ng kuryente. Kasi itong part na to ay metal, so dadaluyan niya ng kuryente. So, kung wala itong takip na insulator, malamang makuryente tayo kung live wire ang gagamitin natin, o ang gagawin natin. Okay, that's it. We have our rat tail or pigtail joint. Next, we're going to do a Western Union short tie splice. So, kailangan natin ng dalawang wire na approximately 3 inches uli. Then, balatan natin yung wire. So, mag-iwan lang tayo ng at least half inch sa magkabilang dulo niya. Tanggalin. Then another one. Okay, so we have 2 wires. So i-cross lang natin ganyan. Then hawak ng plier. Okay, itong isang wire na ito, iti-twist siya ng masinsin dito sa isang wire. So magkakadikit. So, kaya ko kasing gawin siya ng kamay, kaya kinamay ko na lang. Mas nadadalian ako, no? Okay, kung mahirap na ay gumamit ng plier. Okay, yan yung isang side. So, another side, kabila naman. Okay, ganun din. Yung isang wire na ito is iikot lang natin ng masinsin dito sa wire na kakabitan natin. Pag hindi na kaya, gumamit ng plier para isara. Okay, so yan na ang ating Western Union short tie splice. Okay, third one, we have Western Union long tie splice naman. So, anong pagkakaiba ng short tie at long tie? From the word itself, short tie, maliit na nakatali. While long tie, mahaba. So, pakita natin mamaya yung difference niya. Okay, dalawang wire ulit. Balatan natin. Magtira ng konting insulator sa dulo. Tanggalin. Then, another wire. Okay, so dalawang wire ulit. So, ganun din ang proseso. Kagaya ng short tail ay i-cross din natin yung wire na ito. Then, i-twist natin ng about 3. 1, 2, 3. Then, yung bawat dulo na ito ay iikot natin again ng masinsin. Parang katulad nito. Okay. So, kamayin ko na. Hindi naman mapapanis to. Kahit kamayin.
Hindi kagaya ng pagkain, pag kinamay mo at nalawayan, mapapanis. Ito ay hindi mapapanis kahit kamayin. Okay, sa kabila naman, ganun din. Ipalupot din ng masinsin. Okay, kung hindi kaya ng kamay, ay gumamit ng plier. Okay, so yan yung long tie splice. Mahaba yung gitna niya na nakapalupot. Itong sa dalawang gilid niya. Okay, anong kaibahan ng dalawa? Short tie at long tie. Yo, so yan yung kaibahan niya. Okay, next we will going to do a plain top joint. Okay, kailangan uli natin ng dalawang wire. Then, balatan natin uli. Mag-iwan ng 1/2 inch sa dulo. Tanggalin yung malaking balot. Okay, tanggalin. Then sa isang wire, ay lagyan natin ng takip. Para kasi pag pinresent natin ay aesthetic siya. Maganda tignan, may takip. Okay, so yan. Pantayin lang natin. Then itong isang wire pa ay ilagay natin sa medyo gitna. Hawakan ng plier at iikot lamang ng masinsin. Masinsin, dikit-dikit doon sa isang wire. Wala nakikita. No? Okay, so yan yung ating plain top. Okay, so 4 na yung nagawa natin. Okay, for next splices, we're going to have knotted top. Okay, kagaya ng plain top. So, plain lang siya, pinalupot. Yung knotted top, papakita ko sa inyo, ay nakabuhol ito. Ganun din. Balatan yung wire. Magtira ng at least 1/2 inch. Okay, so yung knotted top ay from the word itself, knotted top, nakabuhol siya. So, nakabuhol siya. Ganyan. Then, ikot natin dito sa kabila. Then, iikot natin ng masinsin. Okay, hanggang dulo. Okay, so yan, knotted top. Nakabuhol siya. Ang kaibahan niya sa plain top, plain lang yung pagkakaikot, ito ay knotted top nakabuhol. Okay, saan ginagamit ito? So, pag yung wire ay may tension o nahihila, so kailangan na nakabuhol para hindi siya matanggal. So, pag plain top kasi ang gagamitin, ay maaari siyang matanggal pag nahila or malakas ang tension. So, ito kahit mahila siya, hindi siya matatanggal kasi nakabuhol siya. Knotted top ang tawag dito. Okay, next we will going to have cross joint. So, ang cross joint, para lang siyang plain top na magkabilaan. Okay, 3 wire ang kailangan dito. So, 3 inches na wire. So, ito sample lang. 3 inches ang ginagamit natin para presentable pag dinikit sa ating illustration board. Kasi nga, ito ay project ng aking mga estudyante. So, bine-present nila ito by means of ididikit nila sa illustration board, lalagyan ng pangalan
nung kung anong klaseng splices and joints siya. Okay, tatlong wire. So, balatan uli natin. Magtira ng 1/2 inch. Isa. Dumi ng kuko ko. Dalawa. Yung pangatlong wire ay magtitira tayo kabilaan ng 1/2 inch. Okay, so yung unang wire, lagay sa gitna. At hawakan ng plier. Okay, ikot lamang ng masinsin hanggang dulo. So parang ang plain top joint lang siya. Ang kaibahan ay kabilaan. Kaya siya tinawag na cross joint. So, yan yung una. Yung isa, dito naman sa kabila. Okay, kaya tinawag siyang cross joint. So, ang forma niya kasi magiging parang pa-cross. Yan. So, ikot lang din natin ng masinsin. Hanggang sa dulo gamit ang ating plier. Okay, so kung di pantay ay yan. Okay, so that is cross joint. Okay, and last but not the least, we're going to have duplex cross joint naman. So, paano yung duplex cross joint? So, cross joint din siya. Ang proseso ay iba lang. Tatlong wire din ang kailangan. 1, 2, 3. Okay, ulit. Balatan ng wire. Magtira ng 1/2 inch sa dulo. Yung dalawa. Okay, dalawang wire. Then yung isang wire ay balatan yung magkabilang dulo, magtira ng 1/2 inch sa magkabilang dulo na insulator. Okay, yung duplex cross joint ay pagsasamahin yung dalawang wire habang siya ay iikot doon sa base wire. Okay, hawakan lamang dyan. Okay, ikot ng sabay. Na masinsin hanggang dulo. Kung may sobrang wire, putulin. At isagad hanggang dulo yung ikot. Okay, so yan yung duplex cross joint. So ang kaibahan niya sa cross joint, regular cross joint ay pinaikot ng magkabila. Ito ay pinaikot ng sabay. So, saan siya ginagamit? Ginagamit yan for high tension wire. Yung mga wire na nahihila. O, kasi kapag sabay ang pinaikot, matibay yan, hindi yan basta-basta matatanggal. Unlike sa cross joint, pwedeng matanggal to pag malakas ang tension ng hila ng wire. Okay, so duplex cross joint. So, that's all our splices and joint. We have rat tail joint, Western Union short tie splice, Western Union long tie splice, plain top, knotted top, cross joint, tsaka duplex cross joint.
So that's all for today's video. Keep on following and sharing for more videos. Bye-bye!